ulit. So, I'll just have some announcements for you guys. So, hopefully, makinig kayo. So, okay. Worship service. Next, Ate Rachel. Ayan! Every Wednesday, nandito kami to have our Fire Night midweek service, and you are all welcome to come. Ano siya? Every 6:30 to 9 p.m. sa Mazane. So, ayan. May pasok pa pala next week, so ewan ko lang. Ayan! Kung sino yung mga available dyan, punta lang kayo. And every Friday. So, every Friday sa mga taga-Ramon, diba? Resume na ulit tayo ng ating student night next week! Yay! So, punta rin kayo. So, pag Saturday naman, meron kaming, prayer and soaking meeting after ng practice ng worship team, 5 p.m. onward siya. So, kung mga walang ginagawa dyan or mga gustong dumaan, punta lang kayo. And, sa life groups, diba? At lahat naman ata tayo informed na about our life group. So, kung sino pa yung mga walang life group dyan, kontakin nyo lang si Ate Ka. And, so yung i-announce ko next, yung mga upcoming events natin for this month and next month. Yan. So, the next general Thanksgiving natin ay sa November 19. Yay! Palakpakan naman! So, wala tayong general sa December. So, ayan. Yan yung last na general natin for this year. Yay! Fourth general na! That is so good. And we will have our outdoor worship service on November 27. So, ano ba yung outdoor worship service? So, wala kami dito. Wala tayo dito. So, wala pupunta dito sa November 27. Nasa UP tayo, diba, Pastor? So, nasa UP tayo! Yay! Going back sa pinagmulan. Ayan. So, mag-enjoy tayo doon. May picnic. Tapos, malawak kasi to. So, you will have some games siguro after the service. Ayan. So, sa December! Ayan! Christmas celebration on December 18! Christmas Day! Ayan! So, hope you guys will join us there and wow! Christmas special worship service on December 25! So, kita-kita tayo sa Pasko, guys! Yung mga tira nyo na nasa buwana, ayan! Share tayo ng food! So, December 27 to 29, ang first ever Zenith Youth Camp! So, yung, nakagawa na kami ng, anong tawag doon? Letter. Letter, ayan, para sa mga kabataan, diba? Waiver form daw. So, by this week or next week siguro, papabigay nila natin sa mga students. So, sa mga kabataan dyan, ipon-ipon na tayo! Diba? Ayan! Have faith na babago tayo ng mga parents. And kung sino pala yung mga kailangan talagang parang kami yung kakausap. Sige, kausapin nyo na lang yung leaders nyo, okay? Sila yung kakausap, or kami yung kakausap sa parents nyo pag di pa kayo papayagan. So, hope you guys we will look forward to this event. So, hopefully, makita namin at makasama namin kayo. Okay, guys? So, malaki palakpakan na para kay Lord. Diba? Dami events ng church. And now, tatawagin ko na yung mag-share about sa offering. Sino excited sa offering? Diba? So, atong tao. Sige. So, ayan, hindi further ado, ito sobrang on-fire na tao pa. Mag-share siya sa mga gimmick. Tawagin natin si Kuya Timmy! Ayun. Sabi nga, di ba, offering, di ba? Sino excited mag dito? Offering. Ako excited ako pag offering na.
Kasi sabi sa Bible, offer your body as a living sacrifice, di ba? Yan, di ba? Bago mo i-offer yung ano, kung ano yung nililid sa'yo ni Lord ngayon, sa oras na to, first of all, offer your body as a living sacrifice nga, di ba? Pero ayun, yung scripture na actually kanina lang tong umaga, kanina umaga nang ito binigay sa akin ni Lord, yung 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Actually, ang dito, ang sa mga sumunod ng Corinthians is si Paul, di ba? Nagsasalita si Paul dito, sabi ni Paul dito, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Wow, di ba? It's amazing lang kung paano ni-reveal sa akin ng Holy Spirit. Kung anong meron sa verse na to, di ba? Sa pagiging Kristiyano daw, may dalawang uri lang ng Kristiyano. Isang waterer at isang sower. Isang nagdidilig at isang nagtatanim. Walang silent, walang tahimik. Sabi doon, parehas nagtatrabaho yun, di ba? Nag-waterer, tsaka sower. Tama? Sabi dito, but God made it grow. Pero dun sa narinig kong preaching, sabi dun, God will bring the increase, di ba? Every time na magkakaroon ba ng magsasalita sa harapan, mag-share ng something mag-share ng verse or experience, testimony niya about sa, or pwedeng makapag-encourage regarding sa offering natin today. Minsan ba na-realize nyo na kapag sa pagtatanim ba or kapag hinulog ko ba itong perang to or itong nililid sa akin ni Lord, may magbubunga kaya, di ba? Minsan dun na tayo may yung dito, siguro i-share ko na yung experience ko pagdating dito is yung Wednesday, nag-share ako sa kanila nung nangyari sa akin. Actually, Sunday, okay yung worship, okay yung service, everything is okay. Tapos biglang Monday, Sunday afternoon, after service, itong mga kabataan, nanghingi sila ng pamasahe. So, sige, bilang leader, di ba, syempre, pag leader ka, unahin mo yung disciple mo, di ba? Disciple muna bago sarili mo, tama? And kaya, ang ginawa ko noon, sige, sapalaran lang, sige, tiwala lang ako sa nanay ko eh. Tiwala ako sa nanay ko na bibigyan niya ako ng pera. Kinamagahan, di ba? Tapos, kinamagahan ito, sabi ko sa mama ko, sabi ko sa kanya, Ma, may good news ako. Sabi ko sa kanya yung gano'n, Ma, may good news ako. Sabi niya, ano yun? Wala na akong pera. Sabi ko sa kanya gano'n. Hinabot ako ng kato. Sabi ko sa kanya gano'n. So, syempre, di ba? So, pwedeng siguro, to advance the story na lang, ang nangyari talaga sa akin nun is, alam niyo yung 2 Corinthians chapter 5 verse 7, walk by faith, not by sight, di ba? Doon ko naranasan maging BMW by means of walking, di ba? Sipin mo, nagtatrabaho ka, isa ka na sa mga young professional, tapos naglalakad ka, di ba? Sipin mo yun, sumisweldo ka, pero ba't naglalakad ka, di ba? Pero yung time na nun, ako nun, syempre hindi naman, sabi nga ni Pastor, lahat tayo may karapatang ma-offend, di ba? Time na nun, may karapatan akong ma-offend sa nanay ko kasi anak niya ako. So, I get persecuted, bakit daw ganito, binibigay ko lahat sa simbahan. Hindi naman lahat, binibigay ko lang kung ano yung dapat kay Lord, di ba? And nakakatuwa dito is, pwede mong i-rebuke yung sarili mo. Tanda mo, pwede mong i-rebuke yung sarili mo saan? Sa pagiging offended. Diba? At siguro yung itinuro sa akin ni Lord na wag mong isipin na, naglalakad ka ngayon. Young professional ka. Tapos, sumisweldo ka, bakit ka naglalakad, diba? Bakit? Kasi inuna ko yung sarili, inuna ko yung mga taong nangangailangan kaysa sa akin. At yung time na noon, yung sa dulo ng, kasi sa River Park ako nung naglakad papuntang bayan. At yung nakaka-amaze dito noon is, dun sa may dulo ng River Park, as in, alam mo yun, yung parang nangaasar. Kasi nakalagay finish. Parang ganun. Nakalagay ng finish. Parang sabi ko, diba parang ang nakaka-amaze lang is, dun talaga dun susubukin ni Lord kung hanggang saan yung patient mo, di ba? Ngayon, akala ko talaga, abutin ako ng cut-off. Kasi wala pa akong ATM. Kasi hindi naman kinahain yung, actually, lang talaga, na-aksidente lang, hindi ibang bagay, na-aksidente lang yung ATM ko. So, hanggang ngayon, wala pa rin akong ATM.
So, kung ano na ito, sorry, kinakabahan ako. Hindi, ayun. Siguro gusto ko na lang i-reveal dito kung ano yung gusto ng puso mo, kung ano yung nililid sa'yo ni Lord. Ilagay mo dito nang walang duda, di ba? Kasi sabi nga dun ni Paul, sa salita niya, may dalawang uri lang ng Kristiyano, isang sower at isang water. Ang tanong na lang, isan ka dun. Huwag mong, dalawa lang yung pagpipilian, hindi tatlo, dalawa lang. And right now, encourage you na kung ano yung nililid sa'yo ni Lord, ilagay natin kung ano yung pinaka-nililid sa atin, Lord, okay? Okay, let's offer. Let's stand as we offer. Yay! Can we stretch our hands sa offering box para ipag-pray lang natin. Okay, Father God, thank you for this wonderful moment, Jesus, na it's a privilege, Father God, to offer you, Panginoon, into your kingdom, this kind of amount, Panginoon, Lord. And we believe, Panginoon, na you're not after the amount, Jesus. You're after the hearts of the giver, Father God, of the sower, of the waterer, Panginoon. And whatever the things, Panginoon, na gusto mong ipagamit ang itong amount na to, Panginoon, para sa kingdom mo lang, Panginoon. For all those people na kailangan ng tulong, Panginoon, use this as to glorify your holy name, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And for all those people, Panginoon, na who decided to be a sower and waterer, Panginoon, bless them, Jesus, radically, Panginoon. Because a radical generosity, Panginoon, just always put us, Panginoon, a radical generosity, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and as we proceed, Panginoon, to the Word, let your Word penetrate, Panginoon, sa puso namin. Let your Word cut our heart, Jesus, Panginoon, and hayaan mo lang baguhin kami, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa magsasalita sa harapan niyo, and bless mo siya, Panginoon, just lead him, Panginoon, into your wisdom, Panginoon. Maraming salamat for this prayer in Jesus' name. Amen! So, ayun. Okay, so, lahat tayo, ma-excite tayo to hear this word, and kasi yung preacher natin excited na para i-deliver yung message ni God para sa ating lahat. So, i-prepare lang natin yung puso natin, yung Bible natin, yung notebook natin, ilabas na. Okay? So, tatawagin ko na ang ating preacher for today, and it is no other than Pastor Mike! Yay! Hindi ako excited mag-preach o mag-overtime tayo eh. Okay, saan palakpak naman sa ating Panginoon? Ang ina naman yung palakpak na yan. So, tayo na lahat. Tayo ng lahat. Sige, kahit upo ka lang dyan. Okay lang yan. Okay. Okay, anyway. Tawag dito, can you get your Bible? Tapos, please open it up. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo titigan mo yung katabi mo. So, titigan mo ng sobra. Sobra. Yan. Okay, tapos palugin mo. Kaya pag natulog ka, ililibre mo ako. Okay, yan. Okay, ililibre mo. Okay? Yung mga nandiyan sa likod, katulog pa kayo? Balita ka pala kayo tulog, Okay. Okay. Okay, anyway. Sige, please open your Bible in 1 Corinthians chapter 9. Verse 24. Simulan natin doon. What's so amazing about today, yun nga, nag-Tagalog tayo ng ating lineup after a very long time. So, baka malaya ako mag-Tagalog. Ano na? Dapat ka pupunta eh. Anyway. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Yan, sabi dito, nandun na? Sabi dito, do you not know that in a race all runners run,
but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Next. Hanggang 27. Sabi, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Then, therefore, I do not run like a man, running aimlessly. I do not fight like a man, beating in the air. Last verse. No, I beat my body and make it my slave, so that after I preach to others, I myself will not be disqualified for the prize. Lord, thank you, Jesus, for the message. And I'm asking God na kayo po yung bahalang bumalaw sa hapon na to. And I'm asking, Lord, sa bawat isa na take hold of their hearts, and sa mga bagay na pag-uusapan po namin, just be with us in Jesus' name. Sa malakas na talapat para sa ating Panginoon. Okay? Hindi ganyan yung pangalapak na isang passionate church. Sa malakas na talapat. Pakita ka mo sa Panginoon. Paano po